Ako po si Kabornok. Alamin natin. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode dito sa Alamin Natin. Bakit tinawag ng Iglesia Katolika si Maria na Mother of God o Ina ng Diyos? Babasahin po natin ang sagot ng Iglesia Katolika dito po sa Catechism of the Catholic Church. Paragraph 509, ganito po ang sabi. Si Maria ay tunay na ina ng Diyos sapagkat siya ang ina ng walang hanggang anak ng Diyos na tunay na tao at tunay na Diyos. Dito po sa aral ng Iglesia Katolika, kaya pala si Maria ay tinawag na Mother of God dahil ina siya ng ating Panginoong Jesucristo na ang kanyang kalikasan ay tunay na tao at tunay na Diyos, mga kapatid. Ngayon, puntahan natin yung phrase na ina ng Diyos o Mother of God. Base po sa nasabing phrase na ito, yung salitang God or Diyos, ano ba yung tinutukuyan ito? Yung persona o yung kalikasan? Ayon po sa My Catholic Faith, ni Most Reverend Louis Laravuair Moro, sa page 58 ay ganito po yung sabi niya. Naiiba ito sa persona na habang tinutukoy ng persona kung sino ang isang individual, tinutukoy ng kalikasan kung ano ang maaaring gawin ng isang individual. Napakaliwanag dito po sa ating nabasa, ang persona ay tumutukoy kung sino ang isang individual. Kaya lumalabas pag sinabing ina ng Diyos, sinong Diyos ba ang tinutukoy na yung ina niya ay si Maria? Di persona nga yung tinutukoy, mga kababayan, di ba ganun yun? Nako naman. At yan po ay tugma sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 509, na si Maria ay tunay na ina ng Diyos dahil siya po ang ina ng walang hanggang anak ng Diyos. Na yan po ay ang ating Panginoong Jesucristo, mga kababayan. Kaya persona ni Kristo ang tinutukoy ng salitang God o Diyos sa nasabing phrase na ito, mga kababayan. Alam naman po natin, marami pa rin po ang naninira sa nasabing doktrina ng Iglesia Katolika. Isa na nga dito, itong si Kim Christian na nag-post sa isang Facebook page. Sabi niya, to be clear, Mary is not the Mother of God. Grabe naman ito. Kaya sa ating episode ngayon, alamin natin kung biblical ba ang Marian dogma na si Maria ay ina ng Diyos. Titignan natin base po sa banal na kasulatan. Alam naman po natin na si Kristo ay tunay na Diyos. Mababasa natin yan sa Juan 1:1 at 14. Ang sabi dito sa salin na The Living Bible. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. And Christ became a human being and lived here on earth among us. Dito po sa ating nabasa, nandyan daw si Kristo kasama ang Diyos. At siya rin ay tunay na Diyos. Christ is himself God. At si Kristo ay nagkatawang tao and Christ became a human being. Si Kristo ay naging tao, mga kababayan. Pangalawang dapat nating malaman, si Maria po ay ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. At yan po ay mababasa natin sa Gawa 1:14. Ganito po ang sabi doon. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae. At si Maria na ina ni Jesus. Dito po sa ating nabasa, si Maria ay tinawag ng Biblia na ina ni Jesus o sasabihin na natin ina ni Jesucristo, mga kababayan. Alam naman po natin din na sa Biblia, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, may sinabi si Elizabeth kay Maria. Yan po ang mababasa natin sa Lucas 1:41 hanggang 43. Ganito po ang mababasa natin. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kaniyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Sa unang talatang itong ating binasa, si Elizabeth ay napuspos ng Espiritu Santo.
Ano pa yung nasabi ni Elizabeth pagkatapos siyang mapuspos ng Espiritu Santo? Itutuloy natin. Napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Dito po sa nabasa natin, Mother of my Lord, ina ng aking Panginoon. Yan ang sinasabi. Kaya nga, si Maria, ayon din sa Biblia, tinatawag ding ina ng Panginoon, mga kababayan. Sino ba ang Panginoon na tinutukoy ni Elizabeth? Ayon sa manunulat na si Lucas. Babasahin naman natin ang Lucas, yung binasa natin kanina, Lucas 1:43. Yung babasahin naman natin, Lucas 2:11. Ibababa lang natin sa 2:11. Ganito po ang sabi doon. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Klarong-klaro. Si Jesucristo ay Panginoon pala ayon sa Lucas 2:11. Kaya nga, yung tawag na ina ni Jesucristo doon po sa Aklat ng Mga Gawa. At itong tinawag ni Elizabeth kay Maria, nang dumalaw si Maria sa kanya, tinawag niyang ina ng Panginoon. Tama. Si Kristo po yun, yung Panginoon na tinutukoy. Katunayan, sa Gawa 10:36, ganito naman ang mababasa natin dito. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. Dito po sa nabasa, ang ating Panginoong Jesucristo ay Panginoon ng lahat. Kaya kung ikaw hindi ka naniniwala na si Kristo ay Panginoon, lumalabag ka sa Gawa 10:36, mga kababayan. Ako naman. Tanong, ano ba ang Panginoon ayon sa banal na kasulatan? Babasahin natin ang awit 118:27. Ganito po ang nakasulat. Ang Panginoon ay Diyos at binigyan niya kami ng liwanag. Si Kristo nagbibigay niya ng liwanag, mga kababayan, kasi siya nga ang liwanag ayon sa Biblia. Siya rin yung Panginoon. Ano ba yung Panginoon? Diyos daw ayon sa banal na kasulatan, mga kababayan. Ako naman. Kaya, itong ina ng Panginoon, Lucas 1:43, mga kababayan, tama. At dahil si Kristo ay Diyos na siya ring Panginoon, tama, natatawagin siyang ina ng Diyos, mga kababayan, Mother of God. Biblical po yan, mga kapatid. Sabi ng iba, bakit nyo tinatawag si Maria na ina ng Diyos? Yung Diyos pala may ina na ngayon? Ako naman. Mali po yung unawa nila. Yung tinutukoy ng salitang Diyos dyan, ayon sa CCC 509, ay ang ating Panginoong Jesucristo. At base po sa aral ng Iglesia Katolika, hindi po tinawag si Maria na Mother of God dahil siya ay ina ng Diyos Ama at dahil siya ay ina ng Espiritu Santo, kundi tinawag si Maria na Mother of God dahil siya ay ina ng ating Panginoong Jesucristo na siyang tunay na Diyos, mga kapatid. Kaya ang mga naninira sa Iglesia Katolika at sa kay Maria, kagaya nitong si Kim Christian, mali po yan, hindi po biblical ang kanyang sinasabi, mga kababayan. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video nito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel sa Factbusters PH. Hanggang sa susunod naman na pagsagot sa katanungan, ako po si Kaborno at ito ang inyong Alamin Natin. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!